Sa tuwing merong papalapit na laban ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, ay malimit itong kumuha ng sparring partner ng mga boksingerong Pinoy sa paghahanda sa kanyang mga laban. Ilan sa mga ito ay sina Albert Pagara, Genesis Servania, KJ Kataraha, Mike Plania at marami pang iba. Diyan natin mapapansin na meron talaga itong respeto sa lakas at talento ng ating mga kababayang boksingero. Bukod sa mga kilala nating boksingerong Pinoy na kanyang kinuha bilang sparring partner, meron pang Pinoy na sadyang nakitaan niya rin ng lakas ng kamao. Marami sa atin ang hindi nakakakilala sa boksingerong ito. Ngunit sa angking lakas nito ay kinuha din ito ng The Monster na si Naoya Inoue bilang kanyang sparring partner. Yan ay ang tubong libak Sultan Kudarat na si Giovanni Escaner o may alias na The Little Giant. Merong 21 panalo, 13 doon ay kanyang pinatumba at may 4 na talo sa kanyang talaan. 3 sa kababayan ni Naoya Inoue ang nabiktima ng ating kababayan. Si Kyota Utsuka na tinalo nito via unanimous decision. Si Junichi Ebusuka via 7th round knockout. At si Naoto Obayashi. Marami ang nabigla ng mga Hapon nang talunin nito ang boksingerong aking huling binanggit. Dahil ang kanilang pag-aakalang pandagdag panalo lamang sa kartada ng naturang Hapon ang ating kababayan. Taong 2015, Abril 22, nang magharap si Giovanni Escaner at Naoto Obayashi. Napabagsak kagad ng Hapon ang ating kababayan sa pamamagitan ng body shots sa unang round pa lamang at inakala nila na maagang matatapos ang nasabing laban. Ngunit tumayo muli ang ating pambato at nabaligtad pa ang sitwasyon ng kanilang bakbakan. Halina't ating panoorin ang umaatikabong laban ng dalawang magigiting na boksingerong ito. Pero sa pagsisimula pa lamang nitong unang rounds ay umatake na kaagad ang ating pambato. Bagamat nakalalamang sa haba ng mga galamay ang nasabing Hapon, hindi naman ito naging hadlang para makapatama ng mga ilang kombinasyon ng ating pambato sa unang bukas pa lamang nitong round 1. Hindi pa man natatapos ang round 1 ay tila nakahanap ng pagkakataon ng Hapon para gumante sa mga atake ng ating kababayan. Ilan mga kombinasyon din ang naipatama ng Hapon sa iba't ibang parte ng ulo at katawan na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng ating pambato. Muli namang nakabangon ng ating pambato at swerte naman na segundo na lamang ang nalalabi para makasalba sa unang rounds. Sa sumunod na rounds ay kagulat-gulat na nakipagpalitan agad ng suntok ang ating pambato. Gayong galing lamang ito sa pagkakatumba. Tila ba hindi ininda ng ating pambato ang kanyang tama sa katawan. Kumbaga naroon ang determinasyon ng ating pambato at desidido itong makabawi. Sa pagkakataong ito ay tila mas lalong naging agresibo ang ating pambato at puro pasulong ang kanyang galaw at pinipressure ang nasabing Hapon. Kumbaga parang nasa isip nito ay mauubusan ka rin ng hangin at kapag nangyari yon ay pahahalikin kita sa lona. Isang sugol naman para sa ating kababayan ang nasabing paraan ng pakikipaglaban.
pagpapatuloy ng laban at sa pag-usad ng mga rounds, ay tila parang mas nagiging mabangis ang ating kababayan. Walang humpay na opensa ang ginagawa nito. Tila ba hindi niya alintana ang panganib na pwede niyang makamit kapag nakapag-counter ang nasabing Hapon. Dahil sa paraan ng pakikipaglaban ng ating kababayan ay tila nagbunga ang mga ginagawang pag-atake ng ating pambato dahil isang rumaragasang left hook ang tumama sa panga ng nasabing Hapon at halos mabali ang leg nito sa lakas ng suntok ng ating kababayan. Agad naman na nakabango ng nasabing Hapon pero hudyat naman ito sa ating kababayan para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Sa pagkakataong ito ay tila na isa sa katuparan na ng ating kababayan ang kanyang mga plano. Dahil kung ating mapapansin ay tila unti-unti nang nauubos ang hangin ng Hapon at nababawasan na rin ang mga suntok na pinapakawalan nito. Tila hindi naman nawawalan ng pag-asa ang nasabing Hapon dahil pinipilit pa rin itong umatake at nagpapakawala ng mga kombinasyon. Ngunit baliwala na lamang ito sa ating kababayan. Sa pagpasok ng rounds na ito ay mapapansin natin na parang iniba ng Hapon ang kanyang estilo dahil bukod sa pag-counter ng mga suntok ay nagkaroon ito ng side-to-side movement at mabilis ang pag-atake na para bang inuubos na nito ang kanyang natitirang huling mga lakas para talunin ang Pinoy. Ngunit habang lumilipas sa mga minuto sa laban ay parang mas lalong nagiging malakas ang ating kababayan na siyang mas lalong nagpapaubos sa hangin ng kalabang Hapon. Nakakabilib ang pinapakitang determinasyon ng parehong boksingero. Bawat minuto ay kapwa nag-iiwan ng mga kaliwat kanan suntok. Isang nakakahangang tibay naman ang katawan ang ipinapakita ng Hapon dahil sa kabila ng pagod at mga opensang binibigay sa kanya ng Pinoy ay nananatili pa rin nakatayo sa ibabaw ng lona at ganun din naman ang ating pambato.
rounds na ito ay napansin ng Pinoy na inubos na ng Hapon ang kanyang lakas sa nakalipas na rounds. Kaya naman hindi niya ito nag-aksaya pa ng panahon. Napalood sa tuwa ang ating kababayan dahil sa tagumpay na kanyang nakamit. Isang patunay lamang ito na ang tapang at determinasyon ng dugong Pilipino ay isang katangi-tangi at nakakabilib sa kabila ng hirap ng laban na kanyang pinagdaanan sa mismong balwarte ng kanyang kalaban. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.